Welcome back mga kaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At siyempre pag-uusapan natin mga kaltab, itong mga nangaganap ngayon at nangyayari po sa bagong restaurant ni Mengay mga kaltab sa Bulacan. Well, kaya ko lang po pinapakita itong mga video na to. Ito po yung throwback video na naman po ng mga Armin. Bakit nga po ba yan ang ipinost nila? Bakit hindi nga po ba sila nagbibigay ng update gaya nga po ng mga nangyayari at nagaganap kay Mengay? Dahil hindi po sila binibigyan. Ito po yung ebidensya at resibo na madamot po si Mengay pagdating po sa mga main fanatics. At Armin, mabuti pa po yung Aldab na kahit papaano buhay na buhay. Hindi po ba? Ang pinupunto ko, ang ibig kong sabihin, walang po si Mengay na papabor po sa mga Armain. Walang po si Mengay na magkasama sila ni Congressman Atyo. Ngayon binabatikos po ako mga kaaldab. Sinasabi nila na yung nagsabi nga po raw sa Bulacan si Mengay, dahil lang daw po yon sa bagong resto ni Mengay, doon daw po siya nakapokus. Doon daw po siya talagang literal na kumbaga makikita. Ito common sense na lang po. Kung sa Bulacan po si Mengay, sa bago niyang resto, napakarami pong kumakain doon. Marami po dapat nakakita at marami po dapat na nagpapapicture. Hindi po ba? Real talk to mga kaldab. Ito babalikan ko na naman po para lang po malinaw. Matatandaan niyo po ba nung unang bukas po ng McDonald's ni Mengay sa Bulacan, hindi po ba dinumog yan? Di po ba? O, nung una po, dumog na dumog yan. Pangalawa, pangatlo, mas lalong maraming tao ang pumunta dahil ini-expect po nila na naandun nga po si Mengay, pero nang nalabalitaan po nila na wala, hindi gaano nang pinuntahan. At nung nalaman po ni Mengay na siya po yung habol din ng mga fans, bumibisita na po siya doon. At eto po, yung nagsiserve na po, ang pamilya ni Mengay, sina Nanay Dab, Tatay Dab, na mismo pumupunta sa bagong McDo nila Mengay at ni Alden sa Bulacan. Siyempre alam po nila yung buong kwento na yan. Alam po nila yung buong istorya kasi hindi naman po natin sasabihin niya nang wala naman po talaga tayong mga ebidensya at resibo. Doon pa nga po nagsasabi sina Nanay Dab at Tatay Dab na kapag wala daw po si Mengay, wag na po daw hanapin ang wala. Dahil alam naman po daw natin kung sino yung magkasama. Baka sabihin niya, fake news ako Kung matatandaan niyo, lahat po ng mga sinabi ko galing po yan sa mga taong malalapit kay Mengay. Yung pumupunta sa Bulacan, yung kumakain sa McDo ni Mengay para lang po masilip. Di po ba? Nandun nga po yung post ng Baby Teo Yung bata na kumbaga na post puso. Kumbaga pinost po yun ng Aldab Nation nung pumunta ka sa McDo ni Mengay. Maraming nakakita noon, marami talaga nakapansin dahil pinagpiestahan po yun ipinost po yun, pero nung nalaman po ng pamilya ni Mengay at ng mga taong pinagbabawal na may kumbaga magsama sila ganto ganyan ng GMA Network, bigla pong nawala. Totoo yan, alam po to ng mga pumupunta, pero hindi ka naman pwedeng ipilit yon. Pero at least mga kaaldab na yung mga sinasabi ko walang gaano makakapansin. Lahat ng sinasabi ko hindi po nila pwedeng sabihin na hindi yun totoo. O ba kasi kitang kita naman po at ramdam na ramdam naman po nila kung gaano nga po ba katotoo lahat ng mga sinasabi ko. Real talk to mga kaaldab, kaya nga po babalikan ko na naman po etong mga pahayag ko ang patungkol nga po kay Mengay, dahil hindi nga po sila pumapayag o sinasabi nilang fake news lang po tayo. Ang resto ni Mengay talagang hindi natin masasabi o
mahirap pong ipaliwanag kung ito po ba ay gaya din po ng Pontiac Garden sa Quezon City na nagmamanage nga po sina Alden Richards at si Maine Polkerson. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. The real talk, lalo na po sila manggigigil kung ang nabalitaan po o kung totoo po ang mga balibalita na yung post ni Alden Richards at ng buong team niya dun po mismo sa bagong restaurant ni Maine Polkerson. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Gumagawa ka na naman ng sarili mong update. Gumagawa ka na naman ng sarili mong kaganapan. Nire-remind ko lang po kasi sila. Ina-update ko lang po sila. Lalo na po yung mga taong gigil na gigil at lagi pong naiinis sa mga sinasabi ko na pinipilit nila hindi daw fake news daw po ako. Pero nakikita nyo naman po, di po ba? Bakit maraming kumakampi kay Mr. Destiny? Bakit maraming nakukuha yung update natin na simpatya? Ang sabi po nila, mga kaaldab, pinabayaran ko daw po yun. Lahat po ng mga komento, lahat po ng mga sinasabi ko, hindi daw po, o lahat po ng mga nagko-komento at nagbibigay ng update o nag-share, dami account ko lang po yun. Puro daw po yun fake. Puro lang daw po yun ako, kamag-anak ko, mga malalapit sa akin. Ang dami po nilang sinasabi na wala naman pong katotohanan. Halatang guilty po sila. Halatang inis po sila. Bakit hindi na lang magbigay ng post o update si Ibiang para matapos na? Bakit hindi magawang magbigay ng mga kaganapan si Ibiang para matigil na yung pando? Gaya po ng ginagawa nila. Gaya po ng dati na kapag nagtitrending ang Aldab, nagbabiral ang Aldab, biglang magpapa-interview si Ibiang. Totoo yan, mga kaaldab. Bigla yang maglalabas ng mga post kay Kriste Fermin, kay Ogie Diaz, sa pep.ph, noong mga panahon na yon, yung hindi pa tumatakbo si Congressman Arjo, o ba? Kung ano-ano na yung kwento na inlalabas niya. Si Mengay madalas sa bahay namin, si Mengay andito lagi, nahihiya naman ako kay Arjo. Ang dami, di po ba? Alam to ng mga main fanatics at army. Siyempre yung ibang Aldab Nation, napapakinggan din po yan at nababasa. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nila po pwedeng sabihin na sa lahat ng mga ina-update ko fake news. Dahil alam ko, isa po sa mga mamis, mga titas, mga sinyo na nakakapanood nito ang pagsasabi na lahat po ng post ni Mr. Destiny, mga video man yan, mga picture man yan, lahat po yun totoong naganap at totoong nangyari. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.